Patingin nga sa iyong katabi, malapit na tayong matapos. Kasi napapansin ko yung iba ay tagalaman, yung naantok. Daming pang iniisip, listahan ng, anong tawag nito? Listahan ng pamamalengke mamaya. So pinapaabot ko lang po sa inyo, it is a time to recharge. Sana naman po ay hindi para na-discharge tayo. At although may mga bagay na masakit na natatanggap po natin through the Bible study, through the Word of God, yan ay isang bagay na tao pala tayo nasasaktan. Amen? Kasi mayroon pong dinidevelop ngayon ang pinakamayaman sa buong bansa, si Elon Musk. Hindi ko alam kung totoo po ito, pero parang, no? Na nakikipag-date sa robot. Sino nakaano po sa inyo? Mayroon pong dinidevelop ngayon na parang totoong tao na. Pero sorry to say na kung tama man yun ay hindi. Ano po, na dinidevelop na parang totoo talaga. Kung sino man nakita sa inyo, dinidevelop na ngayon ang robotic na parang tao na talaga. At siya na yung nag-drive, siya na yung gumagawa sa loob ng bahay, sa food court. Nakita nyo po sa may Jollibee, mayroon po mga high-tech na po ngayon na makikita nyo parang totoong tao na nagsiserve na po sa inyo ng pagkain. Halos parang darating sa punto mga kapatid, wala na tayong gagawin, kundi relax na lang. Gusto ba ninyo na pagdating po natin ng church, automatic lahat? Kaya hindi ka kaya. Yung pinakwento nga ni Pastor, di ba dati na automatic na lahat, maging sa bahay natin, so wala na tayong dahilan para malate. Kasi nga doon sa bed natin, automatic na may nanggigising. Pag hindi ka gumising, automatic na doon ka sa CR itatapon. Maliligo ka. Lahat automatic na. Pero it's sad to say, kinakailangan pa rin natin yung effort. Kinakailangan para natin ang gagawin na mayroon tayong response. Sabi nga kanina, salamat Pastor sa Bible study. Salamat din sa ating pong mga manonood ngayon na nagbibigay po sa atin ng tinatawag kasama po natin sa pagsamba. Ang bagay na ito ay isang secret pagsamba natin sa Panginoon. Amen din mga kapatid. Hindi pagsamba para sa material na bagay. Tayo po ito mayong lahat, although na maingay po ang kabila, naririnig po ninyo, bahala na po yung mga tagapag, Nais ko lang po ito basahin para doon po sa bago po natin. Mayroon po bang bisita po tayo ngayon? Ayan. So, walang bisita. Ibig sabihin, mag-i-invite po tayo sa sunod na mga araw. Huwag po natin hayaan na tayo lamang po magkasama-sama. Gusto ko po ito, dito po tayo kukuha ng mensahe ng Panginoon. According sa Daniel chapter 6, verse 1 to the following verses, babasahin ko po ito. Ang sabi nito, minagaling ni Dario na maglagay sa kaharian ng rehiyon, buong kaharian. Pumili siya ng 3 mamamahala sa mga pinuno ng rehiyon at mga ngalaga sa kapakanan ng hari. At isa rito si Daniel. Si Daniel ay naging pangunahin ng 3 tagapamahala at sa mga pinuno ng mga rehiyon. Dahil sa pambihira niya, Daniel ang naging pangunahin sa 3 tagapamahala at sa mga pinuno ng rehiyon dahil sa pambihira niyang karunungan. Dahil dito, inisip ng hari na siya ang gawing tagapamahala sa buong kaharian. Kaya ang 2 kasama niyang tagapamahala at mga pinuno ng mga rehiyon ay humanap ng maibibintang kay Daniel upang huwag matuloy ang magandang balak ng hari para sa kanya. Ngunit wala silang makitang dahilan sapagkat laging matapat si Daniel sa kanyang tungkulin. Kaya sinabi nila, wala tayong maibibintang sa kanya, maliban sa mga bagay may kinalaman sa kautusan ng kaniyang Diyos. Nagkaisa silang humarap sa hari. Sinabi nila, mabuhay ang Haring Dario. Kami pong mga tagapamahala ng kaharian, mga pinuno ng mga rehiyon, at mga tagapayo ay nagkaisa ng palagay. Mabuti po'y ipag-utos ninyo sa loob ng 30 araw ay walang sasamba o manalangin sa ibang Diyos o tayo liban sa inyo. Sino mang hindi sumunod sa utos na ito ay ihulog sa kulungan ng mga leon.
Kaya, mahal na hari, magpalabas po kayo ng gayong kautusan at inyong lagdaan upang maging batas ng Media at Persia, batas na hindi magbabago ni mapawalang bisa. At gayon nga ang ginawa ni Haring Dario. Nang malaman ni Daniel na nilagdaan ng hari ang gayong kautusan, umuwi, lumuhod siya at nanalangin, nagpasalamat sa kanyang Diyos sa isang silid sa itaas ng kanyang tirahan, sa may bukas na bintanang nakaharap sa Jerusalem. 3 beses niyang ginawa ito sa maghapon, gaya ng kanyang kaugalian. Ngunit binantayan pala siya ng kanyang mga kaaway. Nang makita siyang nananalangin, siya'y kanilang isinumbong sa hari at sinabing, hindi po ba't pinagtibay ninyo ang isang kautusan na sa loob ng 3 araw ay walang manalangin sa sinumang Diyos o tao liban sa inyo at ihagis sa kulungan ng mga leon? Ang sinumang lumabag dito, sumagot ang hari, ang kautusan ng Media at Persia ay hindi mababago na pinawalang bisa. Sinabi nila, mahal na hari, si Daniel po, na isa sa mga dinalang bihag mula sa Huda, ay lumabag sa inyong kautusan at lang 3 beses pa po kung manalangin araw-araw. Nang malaman ito ni Haring Dario, nabalis siya. Sa maghapong inisip kung paano maililigtas si Daniel. Nang magkaroon muli ng pagkakataon ang mga kaaway ni Daniel, lumapit ang mga ito sa hari at sinabi, alalahanin ninyo, mahal na hari, na batas sa Media at Persia at hindi maaaring baguhin ang alimang kautusan ng pinagtibay ng hari. Dahil dito, inuutos ni Haring Dario na inihulog si Daniel sa kulungan ng mga leon. Ngunit sinabi niya rito, naway iligtas ka ng Diyos sa buong katapatan mong paglilingkod. Ang bunganga ng kulungan ay tinakpan ng isang malaking bato, tinakpan ito ng pantatak ng hari at kanyang mga tagapamahala para hindi mabuksan ng sinuman. Ang hari naman ay umuwi sa palasyo, ngunit magdamag itong hindi makatulog. Hindi tumikim ng pagkain at ayaw rin niyang paaliw. Tayo po'y sumandaling manalangin. Panginoon, nararapat po lamang, Panginoon, na ikaw sambahin at purihin. Naway sa salitang ito, sa mensahe ito, maging timo, maging tatak sa bawat isa po sa amin, ang pagiging tapat sa paglilingkod. No matter what happens sa buhay po namin. Pagpalain niyo po ang makikinig, pagpalain niyo po ang bawat isa po na narito ngayon. It is a time, Lord God, na ikaw lamang ang aming paglilingkuran, wala nang iba. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Pwede na po kayong maupo, mga kapatid. May kinalaman po ito sa Bible study po natin kanina, na ang 7 churches ay pinadalhan ng sulat to encourage na darating at darating na yung tinatawag na huling araw, mga huling araw. Na sabi kanina sa Bible study, ang mga tao, mapapansin nyo na po ngayon, abalang-abala na, mas maganda pa po makinig sa hindi mensahe ng Panginoon. Kasi bakit? Ang mga tao, parang lahat tama na lang. Tama na lang gumawa ng TikTok bilang na parang normal na lang. Mapapansin ninyo, mga kapatid, yung hindi na nakikinig sa mensahe, ayaw ko na magsimba kasi wala namang nangyayari. Yan po yung nangyayari sa second kanina sa Bible study habang ninanamnam ng iyong lingkod, even sa inyo po, na nakikita ko po, yung parang hindi natin naiintindihan, ano ba talaga? Dahil punong-puno na, ang sabi ni Satan, gagawin ko silang busy sa kanilang mga ginagawa. At lalo na, ang pinaka-weakness po natin, mga kapatid, yung kapag wala kang pera. Kaya nga po dito sa title natin na mensahe ngayon, God deserves our loyalty. Ang Panginoon ay nag-e-expect siya kung ano po ang iyong response sa kanyang ginawa doon sa cross, sa bawat isa po sa atin. Malinaw po dapat yun sa bawat isa sa atin, mga kapatid, na ang pagsamba ay is not tinatawag po natin burden. Ang pagsamba ay isa pong pribilehiyo na ikaw at ako ay niligtas ng Panginoon. Malinaw po dapat sa bawat isa sa ating mga kapatid. At hindi po kinakailangan na tayo ay pilitin na gising ka na, anak, dahil linggo na. Gising ka na, ma, pa. Huwag na po kayong mag-away sa tuwing
sa tuwing pagsamba. At sa tuwing tayo ay kakain, ay hindi na dapat magturuan kung sino ang mananalangin. Napansin po ninyo yan? Uy, ikaw na bunso, ikaw na ang mananalangin. Kasi hindi ako handa. Ang Bible study natin, it reflects sa bawat isa, na call attention, na kung nandyan na tayo sa tinatawag na in the following days, end times, anytime pwede nang bumalik ang Panginoon, mga kapatid. Ano ang kalagayan natin sa presensya ng Panginoon? Baka kasi yung tinatawag nating abalang-abala tayo, makol attention lang tayo kapag mayroon na tayong sakit. Makol attention na tayo pag mayroon nang na-aksidente. Pansinin ninyo, makol attention lang tayo kung mayroong nag-aaway, leaders, members, kapatiran, or sa kapitbahay. Makol attention lang tayo, Kristiyano pala ako. Hindi dapat ako ganun. Makol attention lang tayo kung punong-puno na tayong tinatawag na, grabe na, ang dami ko namang pera, pero hindi sapat, wala akong contentment. Hindi ako masaya pag marami akong pera. At kung hindi man ako maraming pera, bakit Lord? Mas malapit ako sa iyo. Pansinin niyo po mga kapatid, kapag wala tayong pera, saan tayo hihingi? Wag na wag lang po doon sa tinatawag na nagpapa-porsyento, mga kapatid. Alam niyo, pag nilaliman po natin, ito po yung Revelations, itong the 7 churches. It is a warning. Kaya nga mga kapatid, pinapaabot ni Pastor, even though na 1 month na lang mga kapatid yung nalalapit dito po sa dako po ng hulugan. I keep on praying. Number 1, isama ninyo sa prayer yung ating mga leaders. Nangihina po rin po sila. Lalo na, laging nagsasalita ang leaders natin at hindi nakikinig, parang magulang at sa mga anak. Minsan we cry out na bakit ganito yung mga anak? Bakit ganito na ngayon? It's because of malapit na tayo sa times na end. Kaya pag sinabi natin, kapatid, yung may gawain tayo ngayon, teka muna, Pas. Medyo may gagawin ako. Yun yung po, end times na po iyan. Makikita po ninyo, ang mga tao, in 2 Timothy, sabi kanina, magiging mapagmahal na sa salapi, rather than yung mapagmahal sa Panginoon. Kaya nga itong loyalty na tinatawag, example of Daniel. Kaya kinunay ko, sabi ko, ito yung pinakamagandang part na dapat natin gawin. Maaring nagiging abala tayo para sa pag-aaral ng ating mga anak. Pansinin niyo po yung education po natin. Madaling araw, nagpe-prepare na ang mga magulang para sa kanilang mga anak. Gising ng maaga, hanggang assignment, ang daming mga asignatura, daming assignment, hanggang sa punong-puno na ang buong linggo natin, mga kapatid. Pag i-check ninyo, may mga tao din, galing pa sa bundok, bababa, dala-dala yung mga bata, kinder pa lang, or daycare pa lang, grade 1 pa lang, okay na po grade 1 kasi nakakalakad na. Pero kung makita po ninyo ang kalagayan ng ating mga kababayan na nasa bukid, walang means of transportation, mapalad tayo dito sa urban. Kasi bakit? Meron tayong sasakyan. Pero kung nandoon kayo, ma-feel ninyo mga kapatid, na ito palang kinder daycare, dapat grade 1 na lang. Bakit? Maramdaman mo kung dalawa ang anak, bit-bit mo, pandoon pa mga 1 kilometers, 2 kilometers, dala-dala yung mga bata. We sacrifice. Why? It's because the loyalty, the love ng mga magulang na makapasok sila, it's because of prerequisite. Kinakailangan mo mag-daycare, kinakailangan mo mag-kinder, bago ka tumuntong ng grade 1. Di, anong nangyari? Bago pa lang doon sa grade 1, mga kapatid, grabe, pansinin mo mga magulang. Halos wala ng panahon para sa kanila. Ang laki lang iniisip, bukas, ano naman ang walang pera. Kaya po yung kagandahan nun, if you have Jesus, walang makakasolve sa ating ginagawa, mga kapatid, kundi yung panawagan to worship God. Lumapit tayo sa Panginoon, mga kapatid. Education is not guaranteed na hanggang kamatayan, madadala natin yung professional. Yung pagiging success tayo in material blessing, mga kapatid,
kapag kulang ang ating loyalty sa ating Panginoon, questionable ang buhay po natin mga kapatid. At nakakalungkot, even sa ating mga leaders, even sa ating mga kababaihan, kalalakihan, kabataan, then the Satan will catch their attention, their heart, their mind, na wala na nang ginawa. Sige lang, ano kayo? Dahil pagod kayo, sige, maglaro kayo na maglaro. Then dahil pagod kayo, kinakailangan ma-relax kayo, wag na muna kayo doon pumunta kasi puro na lang sermon. Pag uwi ng bahay, ayaw kong umuwi ng bahay kasi si Papa, si Mama, puro na sermon. But, very important, the Word of God. Even yung ating mga bata, huwag nating hayaan na hindi dalhin natin sa paanan ng Panginoon. Pinaka-importante mga kapatid na makita po natin ang pagiging loyalty. Binasa ko po mga kapatid, yung kay, wala pa? Ate Tricia? Yan po ang sinasabi ko po mga kapatid na your ministry mga kapatid, call attention mga kapatid. Kung ano pong pinapaatang po sa inyo, you have to linangin ninyo ang grow ninyo ng paglilingkod sa Panginoon. Dahil alam po ninyo mga kapatid, inaaral ko po ito kagabi. Tama po si Pastor, okay lang magpuyat basta para sa Panginoon. 1 to 2 madaling araw mga kapatid. Para ikinokonek yung sabi ko, Pastor, ano yung Bible study mo? Para ikokonek natin. Tapos, sabi ko, I will fully trust sa ating media team, sa ating pong praise team. Alam ko kung prepare o hindi, mga kapatid. Pero, yung inaano po natin, Lord, deserve mo na maging excellent kami sa paglilingkod. Bakit? Ginawa mo sa amin ay excellent yung saving grace mo. Namatay ka para sa amin. Kaya mga kapatid, call attention po kayo rito. Kunin natin yung pinaka-the best na mensahe ng Panginoon. Hindi para sa amin lang ito, mga leaders, hindi para sa akin na i-speak ko lang sa inyo po ito na walang benefit po ito. Bakit? Makita na po natin kung wala naman po yan, iano ko na lang po, binasa ko po kanina, si Daniel, ang sabi doon, siya ay tapat na lingkod ng Diyos na buhay. Lagi natin tatandaan, saan man tayo naroon. Sa pag-aaral man, sa trabaho man, bilang estudyante ka lang, lagi mong tatandaan, you are the son of God. You're a Christian. Hindi mawawala ang pagiging katapatan mo kung sasabihin natin, sige lang muna, deny yourself sa presensya ng Panginoon. May pera, pamilya po natin. Dahil iyan po ang pinaka-worst sa buhay po natin. We deny the faith that we have in the presence of God. Pag sinabi mo, you are anak ng Panginoon ka, proud tayo. Huwag tayong sasama sa masama. Kapag proud, tatay ka ng iyong mga anak. You have to be responsible. Anak ka ng Panginoon at ipakita mo sa Diyos, deserve natin ang pagiging loyal sa Panginoon at we reflect sa 120 na mga leaders. Nakitaan si Daniel yung potential niya. At mayroong mga taong, mga leaders na gusto niya, ano kaya ang ating para itong si Daniel ay mawala sa spotlight natin, kay masyadong bidang-bida. Wala tayong makitang puna sa kanya. Kaya ang ginawa ng mga tatlong leaders na ito, na nagpaplano ng hindi maganda. Sabi niya, ganito na lang, dahil siya ay nananalangin, 3 beses sa isang araw, lumuluhod siya, ganito na lang, mahal na hari, ipahintulot niyo po na sa loob ng 30 araw, walang tatawag, walang mananalangin, kundi maliban sa inyo. At doon nakita mga kapatid, yun lang ang puna sa kanya na hindi niya maiwasan. Hindi niya, ang mahal na hari, nag-declare na may sulat na ang sino mang sasamba o manalangin na taliwas po rito ay mayroong kaparusahan. Hindi sinunod po ni Daniel.
Anong ginawa niya mga kapatid? Ang sabi sa, binasa ko po kanina, ang sabi niya, si Daniel, yun ang habit niya sa pananalangin. Hindi niya tinanto, hindi niya inisip na mamamatay siya kung hindi niya gagawin yung bagay na yun, na utos. Ang mahalaga, naglilingkod ako sa Panginoon. Mahalaga, ang loyalty ko sa Panginoon. Nakita ngayon, ni-report ngayon, sa madaling sabi, you read the Bible sa bahay, in Daniel chapter 6, mahal na hari, si Daniel, hindi sumunod po sa iyo. Pero itong si Darius, yung si hari, alam niya kung gaano katapat si Daniel. Kaya nga, ang sabi doon kanina, hindi makatulog at hindi makakain itong hari na ito. Kasi alam niya si Daniel tapat na lingkod. Kaya ang sabi niya kay Daniel, sabi niya, sana iligtas ka ng iyong Diyos. Tinupad. Sige, itapon sa kuweba na mayroong mga leon. Ang lalaki ng mga leon, mga kapatid. Kung makapunta po kayo doon sa kay Tatay Chavit Singson, malalaki talaga leon. Or sa, hindi ko alam kung nakapunta po kayo sa Manila Zoo. Sino na po dito nakapunta sa Manila Zoo? May leon pa ba sa Manila Zoo? Dati po, nakapunta po ako doon. Ang laki ng elepante. Pero sino pa hindi nakapunta? Mag-time, ang mga pamilya, pangarapin niyo po na mga anak, dalhin niyo po doon sa mga maraming malalaking para makita mo na. Pang takot to. Huwag kang maging badha kasi papakain ka dyan sa ang ginawa, walang magawa kasi ang hari kapag sinalita na niya, hindi dapat mababalik. Ganon din po sa ating mga tatay, mga nanay. Pag sinabi niyo pong mali ito, mali. Pag sinabing tama, tama, para makita ng mga kapatid. Di ba? Mali ang pagiging isang, sabi nga sa Bible study, tinagdag tayo, mali yung mga karakter na dapat po, hindi dapat para sa Panginoon na makita sa atin as a salt and light sa buhay po natin. Din ang sabi noon, nagtagumpay sila, sabi nila, itong si Daniel, itapon sa mga leon. Dahil ang hari, nakapag na ng utos, ang sabi niya, tapat na lingkod ng Diyos na buhay, iniligtas, sana iligtas ka ng iyong Diyos. Yun din ang ng hari. Then ang sabi diyan mga kapatid, nung tinapo na, sumagot si Daniel, 21, mabuhay ang hari, wala pong nangyari sa akin sapagkat ang bibig ng mga leon ay pinatikom ng mga anghel na isinugo ng aking Diyos. Ginawa po niya ito sapagkat alam niyang wala akong kasalanan ni nagawang masama laban sa inyo. Lagi po ninyong tatandaan ito mga kapatid. At ipamuhay po natin, kapag tapat kang lingkod, nagtitiwala tayo sa Panginoon, hindi tayo mapapahamak. Amen. Kapag wala kang pera, huwag pong sinasabi natin kapit sa patalim. Dahil may malaki tayong Diyos na handa tayong tulungan. Ang iba po sa atin dito, may mga bisyo man, ano man yun, ilapit natin sa Panginoon, idulog natin sa Panginoon. Maging nanonood man tayo, masakit man sa tainga, masakit man sa mata. Kasi gusto ng Panginoon na hindi tayo mapapahamak ang kaluluwa natin. Kasi pag pinagpatuloy po natin ang hindi pagtatapat sa Panginoon, pagiging holy, sabi nga kanina sa Bible study, babalik at babalik sa atin ang kapahamakan. Anong nangyari mga kapatid? Umagang-umaga, excited na, hindi nakatulog yung hari, pumunta siya. Sumigaw yung hari kay Daniel, Daniel! Kumusta ka dyan? Okay ka lang ba? Ano sabi ng Panginoon? Ano sabi niya? Wala akong kasalanan, kaya iningatan ako ng Panginoon. Kaya pag sinabi niyo, wala akong pera, paano ipapakain ko sa aking mga anak? Paano ang tuition fee? Paano ang sasakyan, mga kapatid? Na para, alam po ninyo mga kapatid, yung sasakyan na more or less, ang ibabudget po natin malaki-laki. Kung makita mga kapatid, dalawang option kasi kung i-overhaul mga kapatid, aabot ng 50,000. Pero kung makita lang na bearing lang mga kapatid, sana ay magiging
7,500 ang bukas lang ng sasakyan. Ang minimum na labor. Plus piyesa, mga kapatid. Ganun po katindi yung maintenance kapag tumatakbo ang sasakyan. Kapag tayo din ang mga gamit po natin dito, hindi basta-basta po, kagaya po ng aircon, kagaya po ng electric fan, yung ginagawa ninyo, dapat magkaroon po tayo ng burden. Dapat po malasakit sa bawat isa. Kasi ang sabi rito, kapag tapat kang lingkod ng Panginoon, hindi kita pababayaan, hindi kita iiwanan. Kaya wag niyong sabihin na wala akong pera pero may Diyos ka. Wag niyong sabihin na hindi kaya ng anak ko, hindi makakapag-graduate. Pero pag may Diyos tayo, mga kapatid, mas makapangyarihan ng Diyos rather than the money. Amen din, mga kapatid. Anong nangyari? 20, pagdating doon, malungkot siyang tumawag kay Daniel, tapat na lingkod ng Diyos na nabuhay, iniligtas ka ba niya sa mga leon? Sumagot si Daniel, nung kinuha siya, sige, alisin niyo si Daniel dyan. Ni galos. Wala. Dahil, ano po ang sekreto ni Daniel? Kapatid, nagtatapat sa Panginoon. Loyal sa Panginoon. Kahit sa mga bingit ng kamatayan. According kay David din, Psalms 23, kahit lumakad man ako sa bingit ng kamatayan, hindi niya ako pababayaan. Ganon din po sa atin, mga kapatid. Ano nga yung pinag-aalala natin? Ano ang nagbabother sa buhay po natin upang makapaglingkod po tayo? Si Satan po ang gumagawa ng kaparaanan para hindi tayo maging loyal sa Panginoon. Huwag nating i-blame. Ay, wala ka. Wala kang alam. Hindi ka nag-aral. Dapat hindi ka dyan. Pero lagi nating tatandaan, ang Panginoon, sabi nga kanina, hindi nagtatanging. Laging bukas sa lahat. Kaya nga panawagan po sa 7 churches, lagi kayong bukas. Hindi building ang pinag-uusapan po doon. Na ikaw, anak ng Panginoon, nakuha mo na ang blessing upon blessing. Dapat ikaw ay matulungin. Dapat ikaw ay nagpapatuloy. Dapat ikaw ay hindi nauubusan. Dapat ikaw ay laging may solusyon sa lahat ng pagkakataon. Hindi yung tayo ang pabigat, baliktad. Yung mga, pansinin po ninyo, yung mga unbeliever pa, ang tutulong sa believer, mukhang baliktad po yata, mga kapatid. Dahil may malaki tayong Diyos, dapat tayo pa nagniningning ang ating pong mga pagtulong sa ibang tao. Although, mga kapatid, pinapamukha lang po sa atin, may mga tao din kasi na maramdaman po natin na mas matindi pa ang tulong ng mga taong wala pa sa Panginoon kaysa dyan sa Panginoon. Kasi ang mangyari, may problema ka pa, sisisihin ka pa. May mga ganun ba mga bagay? Sa magkakapatid pa, sa halip na magkapatid nga, dapat magtulungan, pero sila pa yung magiging hadlang. Pero ang sabi rito, mga kapatid, God deserves loyalty. Because kailanman ang Diyos hindi nagkulang sa iyo, hindi nagkulang sa akin. Grabe ang kanyang pagpapala. Palampakan po natin ang Panginoon. Dito na po tayo yung, kapag hindi tayo nagtatapat sa Panginoon at nagpaplano tayo ng masama, kagaya nitong mga hari, mga lingkod, mga judge, or mga leaders, inihaon na si Daniel. Mga kapatid, anong verse yun? Sabi rito, buhay si Daniel. Pero kayo na mga nagparakang kay Daniel, ito mabigat, mga kapatid. Yung kagabi yung inaral ko po ito. Dahil sa kanilang pagiging seloso, pagiging iyong sakim, dapat lang ang mamatay. Pero bakit ang inihulog? Ang sabi ng itong mga nagpaparatang sa iyo, kayo, ihulog dyan. Ihulog sa mga leon. Alam po ninyo, ang reaksyon ng mga leon, hindi pa nga nakakabagsak. Sinasaluna ng leon. Ang nakakalungkot, mga kapatid, nakakalungkot. Ito yung, medyo nag-try out ako rito. Pati mga bata, mga anak nila, pamilya nila, inihulog doon. Ano point pinakamalupit dito, mga kapatid? Ako, very masakit.
Dahil lang sa isang kasalanan, sa hindi pagtatapat ng mga leaders, ng mga tao, even tayo, pamilya, madadamay at madadamay ang ating mga anak dahil sa kasalanan. Hindi na dapat mangyari sa mga anak. Paring makikita mo, baka baby pa, may baby pa, pero napasama. Balikan po natin yung kwento. Ang verse 24 yata po ito. Nakita po ninyo sa Bible po ninyo. Ang mga nagbintang kay Daniel ay ipinahulog ng hari sa kulungan ng mga leon, pati ang kanilang mga anak at asawa. Note dito mga kapatid. Gumagawa ka ng kasalanan, gumagawa ka ng hindi pagtatapat sa Panginoon. Hindi lang ikaw ang apektado, hindi lang ako ang apektado. Pati ang iyong mga anak na walang kamalay-malay. Huwag naman sana mga kapatid. At ito yung sinisikap natin. Lord, we keep on praying, God deserve loyalty to you kasi alam po namin na mayroong benefit ito. Di ngayon, hindi na natin makuha yun. Hindi na natin maano yun. Namatay na. Lahat sila namatay. Pero dahil lamang sa mga nagtangka kay Daniel, na patayin si Daniel, ipahamak si Daniel, na alam naman natin na nagtatapat. Pero ano nangyari sa kanila? Pati ang kanyang anak, pati ang kanyang mga asawa. Ano pong reflection sa atin? Ako, minsan nanginig ako kagabi. Sabi ko, Lord, kung abag gumagawa ng hindi maganda sa iyo, Panginoon, ituwid mo agad ako. Bakit? Ayaw kong ako lang ang mapahamak, kundi pati na ayaw ko rin ang aking pamilya. Dapat ganun ang ginagawa natin mga kapatid. Sa tuwing gumagawa, nawa tayo ng kasalanan, isipin natin na mayroon tayong mga nagmamahal sa atin. Lalo tigit sa ating Panginoon. To be loyal sa Panginoon. Kaya nga in the end times, yung Bible study natin, dapat malaman po natin kung gaano katindi pala yun. Kayo ng mga kabataan, nawa, yung sabi kanina, legacy. Pag lumaki kayo, yung paggalang sa magulang, yung pagtanim ng grabing gratitude sa Panginoon, itrasyon po natin yan. Pag sinabing simba tayo, maglingkod tayo. Kasi, ang sabi rito mga kapatid, 25, pagkatapos sinulatan ni Haring Dario ang lahat ng tao, bawat bansa ay wika ng buong daigdig. Isinaan sa sulat, sumainyo ang kapayapaan. Iniutos ko sa lahat ng aking mga nasasakupan na matakot at gumalang sa Diyos ni Daniel. Ang sabi dito, sapagkat siya ang Diyos na buhay at mananatili magpakailanman. Hindi mawawasak ang kanyang kaharian at mananatiling habang panahon ang kanyang kapangyarihan. Mga kapatid, you claim it mga kapatid? Hindi kayang palitan ng pera. Hindi kayang palitan ng anumang karunungan ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya mga kapatid, to be loyal, yung faithfulness sa Panginoon. Yung iyong paglilingkod, hindi lamang sa araw ng linggo. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, mga kapatid. Ipakita natin na deserve ang Lord sa buhay po natin. Na maging faithful tayo. Kasi nga, kapag hindi tayo nagtatapat sa Panginoon, ayaw nating mapahamak ang una ang ating pamilya. Nagaya ng ginawa nitong mga leaders na gustong ipahamak si Daniel. Siya ay sumaklolo at nagligtas. Gumawa siya ng mga kababalaghan sa langit at sa lupa. Iniligtas niya si Daniel mula sa mga leon. In 28, ito po ang benepisyo, mga kapatid, nang nagtatapat tayo sa Panginoon. Sa ating mga paglilingkod, anumang ministeryo ninyo, sa mga bago po natin, discover your potential na magamit sa paglilingkod sa Panginoon. Kung kulang man ang cameraman, kulang man ang media team, anong nakikita nyo po dito na kulang yung magaling mag-design dyan, palaguin po natin kasi ang sabi rito sa 28, at naging matagumpay si Daniel sa panahon ni Haring Dario at sa panahon ni Haring Ciro ng Persia. Kapag nagtatapat tayo sa Panginoon, everyday sa buhay po natin, ano mang binabalak mo, even sa iyong family, nagtagumpay ka na kasi kasama natin. Deserve. Kaya nga, pag binalikan po mga kapatid, kapag pumusta kayo ng mga leaders natin, ito po yung ginagawa natin ng mga leaders ngayon. Sinisikap na natin, kaya nga, binago po natin, schedule po natin ng Bible study, para lahat ng mga leaders makitaan po ninyo ang presence sa mga gawain, to lead ang church. Pag hindi man mga kapatid, makaganap kayo ng mga member, yung karapatan, tatapikin natin, kasama ka sa gawain. Sama-sama po tayo.
Kasi kung wala tayo magpapaalala sa bawat isa sa atin, unti-unti, pansinin po ninyo, katamaran natin ang paglilingkod sa Panginoon. Hanggang sa magkakaroon tayo ng blame sa bawat isa. Kasi hindi naman siya masipag. Hindi na rin ako masipag. Pero si Daniel, ipinakita niya, kahit sa hari, kahit sino ka pa man, ang lagi kong sasambahin, ang lagi kong susundin. Kapag nasa tama itong ginagawa ko, hanggang kamatayan, pwede akong mamatay dahil kay Kristo. Amen din mga kapatid. Kaya din po, sa ating pong mga bago ngayon, kasi dessert, mamaya, we keep on. Salamat. I-appreciate natin. Pasalamatan natin. Hindi yung paglabas ninyong mga kapatid yan. Pagdating ni Pastor, wala man lang mga kapatid. Yung mga leaders natin, you have to respect. You have to, hello, good morning, magandang, sa ating pong mga kabataan, you have to be, wag lang yung pagpasok po dyan. We keep on smiling. Ating po silang, sige po. Hindi lang pagpasok dyan, bahala ka dyan. No. Hindi dahil may ashiret dyan, wag naman, sana. Dapat dyan pagka, kung anong potential mo, dapat pagpasok po dyan mga kapatid, may nagbibigay na po ng, ito po yung Bible, ito po yung offering, ito po yung tawag nito, lahat gumagalaw. Lahat kung may kahinaan man tayo, pero napapalakas ang bawat isa sa atin, bakit? May nagpapaalala, may nagpapasalamat, may nag-i-encourage sa bawat isa. May pumupunta ng bahay, si kapatid, ipanalangin po natin. Apunin niyo yung ginawa po namin, salamat po sa mga leaders natin, na unti-unti po kami dumadalaw-dalaw sa mga bahay-bahay, mga kapatid. Hayaan niyo po kami din na pag-alooban kayo ng panalangin. Pagkalooban kayo ng ano ba yung problema, hindi kami nakikilam sa problema, kundi ating pong isinasangguni sa Panginoon. Kasi wala naman tayong solusyon sa problema, kundi ang Panginoon lamang ang magsusolve ng problema. Manatili po tayo, again, manatili tayo magiging loyal sa ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi diyan, namatay si Kristo, pagdating niya, tayo lahat, siguraduhin natin, kasama tayo doon sa ating Panginoon. Sa mga kabataan, yes, palakpakan po natin. Kabataan, patuloy nating hubugon sila. Ipakita po natin na maging good example tayo sa kanila. Mga leaders, even sa mga churches, ang pagtatagumpay, it depends of the loyalty, faithfulness sa Panginoon. Kahit hindi man nakita ng iyong mga anak, lagi tayong tapat sa Panginoon. Sa ating mga pananalangin, sa ating mga pakikipag-usap sa Panginoon, sa ating mga trabaho, ipakita po natin na maging tayo ay daluyan ng mga pagpapala na galing sa Panginoon. Hindi pag-uwi po natin mga kapatid, bigat ng bigat. Lagi na lang nakikita natin, ang tagal naman noong sermon, Bible study. Yung lagi pag ganun po, lagi ang mindset po natin, si Satan laging nag-aabang. Huwag ka na lang gumawa kasi lagi ka na lang napupuna. Pero si Daniel, kahit yung kanyang mga leaders, ang sabi nga kanina, plastic, yung mga mabuti sa harapan, pero ang sabi ni Daniel, nagtatapat ako sa Panginoon. Nagtatapat ako sa Panginoon. Dahil ang sabi rito, naging matagumpay si Daniel sa panahon iyon. Nawa mga kapatid, ikaw man estudyante, alam na Panginoon na makagraduate ka kasi nagtatapat ka sa Panginoon. Huwag niyo pong dahilan, busy ako sa school, hindi ako makapaglingkod sa Panginoon. Alisin niyo po sa mindset po niyo. Busy ako sa trabaho, wala akong panahon sa Panginoon. Dapat priority natin ang Panginoon. Sa mga pag-uusap ninyo mga kapatid, naway maglumutang ang kabutihan ng Diyos rather than sa personal na bawat isa sa atin. Kasi nga po, kapag tumingin tayo sa bawat isa, mayroon talagang masasabi po tayo. Even sa amin mga leaders, mayroon talaga kayong masasabi. Kasi nga, tayo ay tao. Pero pag tumingin tayo kay Jesus Christ, author and perfect sa buhay ng bawat isa sa atin. Again, ang sabi rito, mga kapatid, loyalty is more than a word. It's a way of life. Ang pagiging tapat, hindi lamang Sunday ito. Anumang ministeryo mo, araw pa lang pinaghahandaan mo na.
Then, lastly, mga kapatid, ang sabi dito sa Colossians chapter 3, 23, 24, whatever you do, work at it with all your heart. Ano man ang ginagawa mo para sa ikabubuti, gawin mo as working for the Lord. Not for human masters. Since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward, it is the Lord Christ you are serving. Tandaan po ninyo yan. May balik talaga ang Panginoon. Kapag tayo nagtatapat, naging generous po tayo. Pag may pangangailangan, lagi kagaya ng Macedonia, kahit walang-wala na sila, pero ang puso nila punong-puno ng pagtulong. Kahit ngayon dito, marami po dapat tayong tutulungan. Marami tayong tutulungan. Ang tutulungan natin, yung mga taong wala pa kay Kristo, mga kapatid. Inuulit ko, mga kapatid, hindi lamang tayo para sa fellowship, hindi lamang para tayo ay nag-worship dito. Ang mandate ng Panginoon, araw-araw ba sinasabi ba natin ang mabuting balita sa kanila? Para sila tumanggap ng kaligtasan, to transform their lives para sa kaluwalhati ng ating Panginoon. Like Daniel, and 7 churches, ang sabi doon, be steadfast, immovable, unmovable. Ang sabi ni Paul, kapag may problema ka, alam mo na ang gagawin natin. Kapag may nang-aaway sa iyo, kapag may nanglilibak sa atin, alam mo na ang dapat natin gawin. Like Daniel, matuto tayong sumunod lagi. Matuto tayong nagtatapat. Matuto tayong maglingkod araw-araw sa ating Panginoon. How to worship God faithfully sa buhay po natin. Again, mga kapatid, may 2 linggo na lang po ang iyong lingkod dahil po naman sa sunod ng mga 2 linggo po, mga kapatid, para po sa ating mga bago, ulit po natin, patuloy po ang pagpamahal ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. Huwag po nawa kayong matakot sa mga problemang dumarating sa buhay po natin. Huwag tayong magpanik kung mayroon naman tayong Diyos na nagbigay sa atin ng kaligtasan. Gawin ng tama ang ipinapagawa sa iyo ng Panginoon. Halimbawa, naisip niya ninyo ngayon, gawin na kayo agad, as soon as possible. Kasi bukas naman, makakalimutan naman natin. Pansinin niyo, pumunta nga po kami sa birthday po ng Santa Maria. Nagkakapi-kapi kami doon. Naiwan ko yung kapihan ko. Diba? Ibig sabihin, pinapabalik pa ako doon para anong tawag nito? Para balikan sila kasi marami daw ay ipapaka-council daw. Salamat kay Pastor Joey, kay Brother Joey, na alam po ninyo, ibabalita natin ang ganda ng panalangin doon. Nagtatapat sila. May pastoral na, aircon na po yung room ng pastoral. Then ang building, malaki na po yung building dahil sa pangangalaga ng kalon. Yan po yung mga paglilingkod po natin. Nakasama po ang hulugan. Credit po yan sa ating Panginoon at yung mga team natin. Balikan lang po ninyo ang mga nagagawa ninyo. Baka nakafocus na lang tayo doon sa kamalian nitong ano. Ito na po ang effect sa pagtatapat po natin. Mayroong nang binakayan, palakpakan po natin ng Panginoon. Mamaya naman, tutulak si pastor doon at sinong kasama doon po. Patuloy lang silang palaguin ng Panginoon kasi magtatapat lang tayo. Nandyan po ang tuwa. Tuwa ba ang pronunciation na? Tuwa. Magallanes, palakpakan po na. Gagamit po ang hulugan team. Diba? Ang mga kababaihan, talagang na-appreciate nila na grabe ang pagmamahal sa hulugan. Bakit? Dahil sa pagtatapat natin sa Panginoon. Amen? Hindi lamang po dito sa Pilipinas. Nakikita yung ating kagaya itong live po natin. Nakikita nila kung paano tayo maglilingkod sa Panginoon. At dahil dyan, bumubuhos ang maraming pagpapala. Amen! 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 Di ba yung Travis, na sino nakasakay kahapon? Doon sa brand new na Travis, di ba? Ang lamig-lamig, di ba? Yun yung pinapangarap natin. Pero someday, sabi ng Lord, Junior Travis ko muna ang ibibigay sa inyo para matuto kayong mag-maintain. Di ba? Ang San Juan po, salamat po sa nagpasakay po doon sa mga kapatiran po natin. Yung brand new Travis po yun. Malaki po yun. Yun po yung ating pong pinapangarap kita. Yan. Sa mga nanonood man, gagamitin ng Panginoon yan para patuloy sa teamwork natin sa paglilingkod sa Panginoon. Mga nanay, mga tatay, ipagpatuloy niyo ang pagiging tapat.
pagiging loyal sa Panginoon. Mga anak man, iparanas natin ang respeto, yung paggalang sa ating pong mga magulang. Amen din mga kapatid? Ganun din po sa mga leaders po natin, first and foremost, mahalaga ang paglilid, hindi lamang sa church, kundi sa community. Ipagpipray po natin lahat po sa bansang Pilipinas at sa buong mundo na dapat may takot sa Panginoon ang namumuno. Dahil sa pamumuno, kapag si Kristo ang priority, everything will blessing as a blessing. Tayo po tumayo lahat mga kapatid. Tumayo po tayong lahat. Nawa ang mensahe ng Panginoon ay pag-ipagpapala sa bawat isa sa atin. Tayo po'y manalangin, Panginoon. Salamat sa Bible study. Salamat, Panginoon, sa mga pag-awit po namin. You deserve being a loyal. Kami, Panginoon. Kagaya po ni Daniel, hindi niya ipinakita, Panginoon, na dahil lamang sa kamatayan, ipagpalit niya yung pagtatapat sa iyo. Ipinakita ni Daniel, Panginoon, kung ano ang pakikisama niya sa mga kasama niyang mga leaders. Ipinakita niya, Panginoon, ang pagiging faithful. Hindi lamang para sa hari, sa kanyang utos, kundi nagtatapat siya dahil ikaw ay Diyos sa buhay po namin. Salamat, Panginoon, sa bawat ministeryo ngayon naming pinanghahawakan. Maging teacher sa pagtuturo sa mga bata, linangin siya sa paglaki, Panginoon, na may pagmamahal sa iyo. Sa ating pong mga kabataan, Panginoon, sa kanilang pagsusumikap na maging bahagi, Panginoon, ng paglilingkod at paglako nitong iyong iglesia, Panginoon, sa dako ng hulugan. Pagpalain niyo po ang kanilang buhay. Ganon din po sa mga tatay at mga nanay, na patuloy kami na maging tapat, maging loyal kami, Panginoon. Ano man nang mangyari, patuloy kami na maglilingkod. Ganon din po, Panginoon, sa aming mga bisita, na ngayon lang nakarinig ng iyong mga salita. Nawa ang iyong puso, Panginoon, ng kaligtasan ay madaman po nila. Sa kanilang kasalanan, kami, Panginoon, binigyan niyo kami ng kapatawaran. And Lord, yan po yung aming tinatamasa na everyday sa buhay po namin maging ilaw at asin kami ng sanlibutan. And Lord, salamat po sa mga leaders na rito ngayon, sa mga ministry leaders na patuloy na magtatapat hanggang wakas sa iyo, Panginoon. Muli, Ama, marami pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. To God be the glory. Palakpakan po natin ng malakas ang